Direktor Santos, paumanhin sa pagiging mapangahas. Ngunit alam ninyo bang ang inyong asawa ay may tinutuluyan sa isang condominium unit sa Makati? Nanginginig ang boses ni Aling Nena, ang aming pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng mahigit 2 dekada. Nasa maliit kaming silid kainan sa aming ancestral home sa San Juan. Nakasarado ang mga kurtina at agad kong naramdaman na mayroong matinding problema. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito kaingat si Aling Nena, ang babaeng itinuring ko ng pangalawang ina. Makati. Ang asawa ko ay nasa Singapore ngayon. Ang boses ko ay kalmado, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Nang buksan ko ang sobre na iniabot ni Aling Nena, naramdaman kong gumuho ang aking mundo. Mga talaan ng paggalaw ng sasakyan ng kumpanya, tala-arawan ng driver, at mga litrato ng isang condominium building. Ang aking asawa, na akala ko ay nasa Singapore, ay nakangiti sa gitna ng Makati, kasama ang isang batang babae. Sino ang babaeng ito? Ang pangalan niya ay Andrea Torres. Isa siyang bagong empleyada sa marketing team ng Monteverde Holdings. Pagkatapos, kumuha si Aling Nena ng isa pang litrato. Ang babae ay may hawak na baby carriage, at si Alden, sa tabi niya, ay may dalang mga shopping bag. Sa sandaling iyon, may lamig na bumalot sa akin. Hindi ito kalungkutan. Sa halip, lahat ay naging malinaw. Naunawaan ko na ang aming 3 taong kasal. Ang isang taong paghihintay sa aking asawa lahat ay pawang kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan si Aling Nena. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Aling Nena, simulan na ninyo. Ipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal team. Tila nagulat si Aling Nena sandali, ngunit agad na tumango. Sila, na bumubuo ng kanilang kastilyo ng kaligayahan sa condo unit na iyon sa Makati, ay hindi alam na ang gumuguho ay hindi ako, kundi ang kastilyo na kanilang itinayo. Tahimik kong sinimulan na hasain ang aking espada. Kumusta? Ako si Bea Alonzo, o mas tamang sabihing, ang dating asawa ni Alden Richards. Ngayon ay nakaupo ako sa first class VIP lounge ng Ninoy Aquino International Airport, naghihintay ng aking flight patungong Estados Unidos. Mula sa bintana, nakikita ko ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag ng walang tigil sa runway, tulad ng refleksyon ng aking sariling buhay. Ang kuwentong ito ay nagsimula eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, 2 taon na kaming kasal. Ang aking asawa, si Alden, ay masigasig na pinamumunuan ng Monteverde Holdings bilang CEO. Ito ay isang subsidiary na ipinagkatiwala ng aking ama sa kanyang manugang, ngunit ipinapakita ni Alden sa kanyang halaga na karapat-dapat siya sa posisyon. Hindi bababa sa ganoon ang nakita ko noong tagsibol na iyon sa sala ng aming bahay sa Alabang. Sinabi sa amin ni Alden, sa akin, at sa aking ama, na nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang malaking proyekto ng infrastruktura sa Singapore. Iginigiit niya na kailangan niya itong personal na subaybayan upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Ang ideya ng isang matagal na business trip ay nagpaduda sa akin. Para sa isang bagong kasal na mag-asawa, hindi madali ang magkahiwalay na buhay. Gayunpaman, ang aking ama ang unang tumango. Hinawakan niya ang kamay ni Alden at sinabi, ang kinabukasan ng grupo ay nakasalalay sa proyektong ito. Pinagkakatiwalaan kita. Naaalala ko kung paano kumislap ang mga mata ni Alden sa sandaling iyon. Ito ang kagalakan ng pagkilala. Ang bigat ng responsibilidad. At ngayon, kung iisipin, sa tingin ko ay may iba pang emosyon na halo. Ngunit sa panahong iyon, ay hindi ko alam. Bea, ipinapangako ko na babalik ako kada 3 buwan. At magvi-video call tayo araw-araw. Pangako ni Alden, habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Nagtiwala ako sa init ng kanyang kamay. Akala ko natural lamang na magtiwala sa taong mahal mo. Ang unang business trip ay tumagal ng 3 buwan. Nagvi-video call kami gabi-gabi. Si Alden, na nakaupo sa kanyang desk sa sinasabi niyang opisina sa Singapore, ay ninginitian ako ng may pagod. Ipinaliwanag niya ang pag-usad ng mga gawa at nagreklamo na hindi niya masikmura ang pagkain sa Middle East. Pakiramdam ko ay sabay akong proud at nalulungkot para sa aking asawa. Nang bumalik si Alden pagkatapos ng 3 buwan, labis akong natuwa nang makita siya sa NAIA. Mukha siyang medyo pumayat, marahil dahil sa buhay sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang ngiti ay nanatiling malambing.
Inabutan niya ako ng pabango at mga kosmetiko na binili niya sa duty-free ng airport. Paumanhin dahil hindi kita naasikaso, sabi niya. Naaalala ko ang hapunan noong gabing iyon sa aming bahay sa Alabang kasama ang aking ama. Tinanong niya si Alden tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Singapore. At may kumpiyansa namang sumagot si Alden. Detalyado niyang iniulat ang mga negosasyon sa mga lokal na kasosyo, ang iskedyul ng pagkuha ng mga materyales, at ang plano ng staffing. Tama ang ginawa kong pagpapadala sa iyo. Kung magtatagumpay ang proyektong ito ang magiging simula ng pagpapalawak ng Monteverde Group sa Asia. Ngumiti si Alden nang may kapakumbabaan sa papuri ng aking ama, ngunit naramdaman kong medyo tumaas ang kanyang balikat. Ito ang imahe ng isang taong naghahangad ng pagkilala. Sa panahong iyon, natural lang sa akin. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, nang kailangan na niyang bumalik sa Singapore, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Habang nakikita ko siyang nag-iimpake, napansin kong hindi niya kinuha ang kanyang karaniwang malaking maleta, kundi isang maliit na travel bag. Hindi mo ba dadalhin ang malaking maleta? Tanong ko. Iniwan ko doon. Sa pagkakataong ito, magaan lang ang dala ko, sagot niya. Noong panahong iyon, hinayaan ko lang. Wala akong dahilan upang magduda. Ang pangalawa at pangatlong business trip ay nagpatuloy sa isang katulad na pattern. Bumabalik siya kada 3 buwan, nananatili ng 1 linggo, at pagkatapos ay umaalis muli. Ngunit kung titingnan ko pabalik, may mga kakaibang bagay. Sa bawat pagbalik niya, sinasabi niya, sa pagkakataong ito, abala talaga ako. Kaya bukod sa pagdaan sa opisina, gusto kong makasama ka lang. Halos hindi siya nakikipagkita sa mga kaibigan o may panlabas na obligasyon. Sa simula, akala ko ay dahil sa pag-aalala sa akin, upang magkaroon kami ng oras na magkasama bilang mag-asawa. Ngunit ngayon ay napagtanto ko na ito ay isang kalkuladong estratehiya upang mabawasan ang mga posibilidad na makakasalubong ng ibang tao. Ito ay sa panahon ng kanyang ikatlong pagbisita. Isang araw, pumunta si Alden sa headquarters upang dumalo sa isang executive meeting. Nandoon din ako para sa mga usapin sa estratehiya at nakasalubong ko siya sa pasilyo. Sa tabi niya, may hawak na mga dokumento ang isang batang empleyada. Bea, anong sorpresa na makita ka dito? Masayang bati ni Alden. Ang empleyada sa tabi niya ay bahagyang yumuko. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa aking lakad. Kalaunan ay nalaman ko na ang babaeng iyon ay si Andrea Torres. Sa panahong iyon, malamang ay buntis na siya kay Alden. Nang papalapit ang ika-4 niyang pagbisita, tinanong ko si Alden sa video call. Kailan ka babalik sa pagkakataong ito? Kakaiba ang kanyang sagot. Malamang sa susunod na linggo, ngunit sa pagkakataong ito, medyo flexible ang mga petsa. May hindi inaasahang insidente sa site. Kaya, sasabihin mo sa akin ang eksaktong petsa mamaya? Oo, paumanhin. Maghintay ka sandali. Nang matapos ang tawag, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Dati, pinaplano niya ang kanyang pagbabalik. 1 buwan ng maaga. Bakit siya napakahiwaga sa pagkakataong ito? Ngunit sa halip na magduda, pinili kong umunawa. Akala ko hindi tama na ako, mula sa bahay, ay nagdududa sa aking asawa habang siya ay nagsisikap sa Middle East. Pagkatapos, isang araw, lumapit sa akin si Aling Nena, ang aming kasambahay, nang may pag-iingat. Hiniling niya sa akin na pumunta sa maliit na silid kainan sa tabi ng kanyang opisina sa ika-11 palapag. Siya ang kanang kamay ng aking ama. Isang babaeng nagprotekta sa aming pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Kilala ko siya mula pa noong bata ako. Halos kapamilya na siya. Nang pumasok ako sa silid, seryoso ang kanyang ekspresyon. Karaniwan siyang kalmado at reserved na tao. Ngunit ng araw na iyon, balisa ang kanyang tingin. Direktor Bea, maupo po kayo. Umupo ako at si Aling Nena. Matapos pag-isipan sandali ang kanyang mga salita, ay nagsimulang magsalita ng maingat. Paumanhin na kailangan kong sabihin ito, ngunit may kailangan akong ipaalam sa inyo. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Mayroon akong pakiramdam na mayroong mali. Nakita namin na ang CEO ay nagtatag ng isang pangalawang tirahan sa isang condominium unit sa Makati. Sa isang pangungusap lamang, nawala ang aking isip. Isang unit sa Makati.
Hindi ba si Alden ay nasa Singapore? Maingat na inilabas ni Aling Nena ang isang sobre sa mesa. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ko ito. Sa loob ay may record ng mga paggalaw ng sasakyan ng kumpanya. Sa mga petsa, kung kailan di umano'y nasa Singapore si Alden, ang sasakyan ng Monteverde Holdings ay nagrehistro ng mga biyahe sa isang partikular na address sa Makati. Nandoon din ang tala-arawan ng driver at mga litrato isang larawan ni Alden na pumapasok sa gusali kasama ang isang batang babae. Nakakasual na damit siya, mahaba ang buhok, at nakangiti si Alden ng walang pag-aalala, tulad ng isang taong umuuwi. Sino ang babaeng ito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Ngunit sinisikap kong manatiling kalmado. Lalo pang ibinaba ni Aling Nena ang kanyang ulo. Andrea Torres, bagong empleyada sa marketing team ng Monteverde Holdings, na hire 2 taon na ang nakakaraan, 25 anyos, bagong empleyada. Oo. At, Direktor Bea, mayroon pa ba akong dapat sabihin sa inyo? Kumuha siya ng isa pang litrato. Ito ay nasa tapat ng parehong gusali, ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na baby carriage ang babae. Naglalakad si Alden sa tabi niya, may dalang mga shopping bag. Sa sandaling iyon, narinig kong gumuho ang aking mundo, o sa halip ay wala akong narinig. Bumara ang aking mga tenga, at lumabo ang aking paningin, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang nagyayelong lamig ang bumalot sa akin. Kailan ninyo pa ito nalalaman? 2 linggo na ang nakakaraan. Nakakita kami ng anomalya nang suriin namin ang mga gastusin ng sasakyan ng kumpanya. Sabi ng mga ulat na ang CEO ay nasa Singapore, ngunit hindi tumugma ang mga talaan ng sasakyan. Alam ba ito ng aking ama? Hindi pa namin siya naipaalam. Sa tingin ko ay dapat muna akong makipag-usap sa inyo. Tumango ako. Si Aling Nena, nakilala ako mula pa noong bata pa ako, ay tiyak na nagpasya na sabihin ito sa akin bago sa aking ama. Ibinalik ko ang mga dokumento at litrato sa sobre. Aling Nena, huwag ninyong sasabihin ito kanino man, lalo na sa aking ama. Ngunit, Direktor Bea, ako mismo ang magkukumpirma nito at magdedesisyon. Mangyaring bigyan ninyo ako ng kaunting panahon. Tiningnan ako ni Aling Nena ng may pag-aalala, ngunit sa huli ay tumango. Isinilid ko ang sobre sa aking bag at lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ako natumba. Si Bea Alonzo ay hindi bumagsak. Noong gabing iyon, tinawagan ako ni Alden sa video call. Tulad ng dati mula sa kanyang di umano'y opisina sa Singapore. Bea, kumusta ang araw mo? Tanong niya nang nakangiti. Na may pagod sa mukha, sumagot ako ng may pinakamaraming normalidad. Maayos. Ikaw? Ngayon ay nagkaroon ako ng napakahabang pulong sa site. Nakakapagod. Mukhang lalo pa akong magiging abala. Wow. At kailan ka babalik? Hindi pa sigurado. Medyo. Ang proyekto. Kailangan kong tingnan kung paano ito umuunlad. Maingat kong tiningnan ang mukha ng aking asawa sa screen. Nagulat ako kung gaano kanatural ang hitsura ng isang taong nagsisinungaling. 3 taon kaming nagsama. At wala akong napansin. Naiintindihan ko? Ipapaalam mo sa akin kapag nalaman mo ang mga petsa. Oo. Paumanhin. Mahal kita. Ako rin. Matapos ang tawag, nanatili akong nakaupo sa dilim. Pakiramdam ko ay malapit na akong umiyak, ngunit hindi. Sa halip, nagsimulang gumana ang aking isip ng mabilis. Kaya kong harapin siya ngayon, ngunit hindi iyon ang pinakamatalinong paraan upang kumilos. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya at maunawaan ang sitwasyon ng eksakto. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Angel, ang aking matalik na kaibigan mula sa universidad. Ngayon ay kasosyo siya sa isang malaking law firm. Angel, ako ito. May oras ka ba? Oo. Ano ang problema? Kakaiba ang boses mo. Ikukuwento ko sa iyo ng personal. Pwede tayong magtaranghalian bukas? Kinabukasan, nakipagkita ako kay Angel at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Kalmado niya akong pinakinggan at pagkatapos ay malamig na sinabi, Bea, ang kailangan mo ngayon ay hindi emosyon, kundi ebidensya. Kilala ko ang isang mahusay na pribadong investigador. Una, alamin natin ang mga katotohanan ng tumpak.
At ganoon ko ginawa ang pinakamalamig na desisyon sa aking buhay. Sinimulan kong tingnan ang aking asawa hindi bilang ang lalaking mahal ko, kundi bilang isang target ng investigasyon. At mula roon, nagsimula ang tunay na impyerno. Ang pribadong investigador ay kumilos ng nakakagulat na bilis, gamit ang pangunahing impormasyon na ibinigay sa akin ni Aling Nena at ang schedule ni Alden na alam ko, sinimulan niya ang isang sistematikong pagsubaybay. Si Angel ay nasa tabi ko sa buong proseso. Isang linggo pagkatapos, natanggap ko ang unang ulat mula sa investigative team. Nang buksan ko ang dossier sa conference room ng law firm ni Angel, nanginginig ang aking mga kamay, ngunit kailangan kong basahin ito hanggang sa huli. Ayon sa ulat, sa nakaraang taon, si Alden ay di umano'y bumalik ng 4 na beses mula sa kanyang business trip sa Singapore, ngunit sa katunayan ay hindi siya galing sa Singapore papuntang Manila, kundi nasa Manila siya sa lahat ng oras. Ang condo unit sa Makati ay nirentahan 1 taon at kalahati na ang nakakaraan at ang kontrata ay nakapangalan sa Monteverde Holdings. Nirentahan ito gamit ang pondo ng kumpanya. Nanginginig ang boses ko. Tumango si Angel. Oo, opisyal na nakalista ito bilang tirahan para sa mga executive, ngunit sa katunayan ay ginagamit niya ito para sa personal na layunin. Ito ay maaaring ituring na hindi tapat na pangangasiwa. Walang duda na ginamit niya ang mga ari-arian ng kumpanya para sa kanyang pribadong benepisyo, lalo na dahil ang mga gastusin sa asosasyon, mga bill, at lahat ng iba pa ay binabayaran gamit ang credit card ng kumpanya. Nagpatuloy ako sa paglipat ng mga pahina ng ulat. Sa susunod na pahina, nakakita ako ng mas nakakagulat. Ang profile ni Andrea Torres, 25 taong gulang, mula sa marketing team ng Monteverde Holdings, na hire sa pamamagitan ng public competition 2 taon na ang nakakaraan, ay inilipat sa strategic planning team 6 na buwan. Pagkatapos ng kanyang pagpasok, kakaiba na ang isang bagong empleyado ay umakyat kaagad sa isang mahalagang departamento at 1 taon at kalahati na siyang nakatalaga sa mga gawain ng suporta sa isang espesyal na proyekto ni Alden. Isang espesyal na proyekto, ngumiti si Angel ng may kapaitan. Bea, ito ay halos sigurado. Ang asawa mo ay ginamit ang kanyang posisyon sa kumpanya upang bigyan ng pabor ang babaeng iyon. Lumipat si Angel sa susunod na pahina. May kalakip doon na ulat ng kanyang social security history. Si Andrea Torres ay humiling ng maternity leave 7 buwan na ang nakakaraan at bumalik 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaya nagkaroon siya ng anak. Nakakagulat na kalmado ang boses ko. Hinawakan ni Angel ang aking kamay. Bey, okay ka lang ba? Siyempre hindi ako okay. Ngunit hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Tinaas ko ang aking ulo at direktang tiningnan si Angel. Mayroon pa akong kailangan kumpirmahin. Kung ang bata na iyon ay talagang anak ni Alden at kung alam niya ito, hindi magiging madali ang DNA test nang walang legal na proseso. Alam ko, ngunit kailangan mayroong ibang paraan. Sa ngayon, ipagpatuloy natin ang investigasyon. Tiningnan ako ni Angel ng may pag-aalala, ngunit sa huli ay tumango. Nagpatuloy ang investigasyon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng bagong ulat. Sa pagkakataong ito, nakatuon sila sa pagsubaybay sa di umano'y nalalapit na pagdating ni Alden. Sinabi niya sa akin na darating siya sa Manila noong Biyernes ng linggong iyon. Noong Biyernes ng umaga, pumunta ako sa opisina tulad ng dati. Sinabi ko sa kanya na susunduin ko siya sa Naaya sa oras ng kanyang pagdating, ngunit sumagot siya. Hindi ka ba mapapagod? Pinakuha ko na sa driver. Diretso na ako sa bahay. Gayunpaman, iba ang ulat ng investigador. Hindi lumabas si Alden mula sa Naiya, kundi mula sa condo unit sa Makati. At mula roon, ay dumiretso siya sa headquarters, sakay ng sasakyan ng kumpanya. Matapos matanggap ang ulat, nanatili akong nakaupo mag-isa sa conference room. Wala nang pagdududa. Hindi si Alden nasa Singapore, kundi nasa Manila, nakatira sa isang kondo kasama ang ibang babae at ang anak ng babaeng iyon. Noong gabing iyon, dumating si Alden sa aming bahay sa Alabang. Pagpasok niya ng pinto, gaya pa rin siya ng dati. Bea, nandito na ako. Umupo siya sa sofa, nagkukunwari na pagod. Habang niluluwagan ang kanyang kurbata, dinalhan ko siya ng isang baso ng tubig mula sa kusina. Hindi ba mabigat ang flight? Hindi naman. Okay lang.
By the way, wala ba si Daddy ngayon? Wala. Nasa business trip siya. Bukas ng gabi ang balik niya. Ah, kaya tayo lang dalawa ngayon. Ngumiti si Alden at hinawakan ang aking kamay. Gusto ko itong tanggalin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa oras. Honey, maligo ka na. Ihahanda ko ang hapunan. Okay, salamat. Nang pumasok si Alden sa banyo, naiwan akong mag-isa sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan, magulo ang aking isip. Kaya kong harapin siya ngayon at ilantad ang lahat, ngunit hindi iyon ang pinakamatalinong paraan. Naalala ko ang mga salita ni Angel. Kung emosyonal kang magre-react, ikaw lang ang malulugi. Kailangan mong ihanda ang lahat ng legal. At tapusin ito sa isang iglap. Nagpa siya akong sundin ang kanyang payo. Habang naghahapunan, hindi tumigil si Alden sa pagkuwento tungkol sa Singapore. Mga anekdota mula sa site. Mahirap na sandali at kung paano matatapos na ang proyekto. Lahat ay kasinungalingan. Bea, kapag natapos ang proyektong ito, sa tingin ko ay makakabalik na ako sa Manila ng tuluyan. Talaga? Oo, malamang sa loob ng 2 o 3 buwan. Tapos makakabalik na tayo sa dati. Ngumiti si Alden na tila taos-pusong masaya. Ang kanyang pagiging natural ay nagdulot sa akin ng panginginig. Paano siya naging ganoon kasama? Ang galing. Natutuwa ako. Sagot ko na nakangiti rin. Naghapunan kami bilang isang normal na mag-asawa na tila walang nangyayari. Noong gabing iyon, agad na nakatulog si Alden. Nanatili akong nakahiga sa tabi niya, nakatingin sa kisame. Naalala ko ang araw ng aming kasal 3 taon na ang nakakaraan. Ang sandali ng hawakan ni Alden ang aking kamay at ipinangako, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Napakasaya ko noon, ngunit ngayon ay naiintindihan ko kung gaano kawalang saysay ang mga pangako na iyon. Tahimik akong bumangon at pumunta sa opisina. Binuksan ko ang laptop at nagpadala ng mensahe kay Angel. Angel, ituloy mo. Ipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na tugon. Agad na dumating ang sagot ni Angel. Sige, Bea. Kaya mo yan. Nasa tabi mo ako. Pinatay ko ang laptop at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Manila. Natanaw mula sa aming bahay sa Alabang ay kumikinang ng malamig. Dati, maganda ang tanawing ito. Ngayon, puro halo-halo lang na ilaw ang nakikita ko. Kinabukasan, pumunta si Alden sa opisina. Nandoon din ako para sa trabaho. Sa tanghalian, nakita ko siya nang di sinasadya sa pasilyo. Sa tabi niya ay isang batang empleyada. Ito ang mukha na nakita ko sa mga ulat. Ipinaliwanag ni Andrea kay Alden ang isang bagay habang ipinapakita ang isang dokumento at tumango siya habang nakikinig. Masyado silang malapit. Pinanood ko ang eksena mula sa malayo. Nakangiti si Andrea kay Alden at siya rin ay ngumiti ng walang pag-aalala. Mukha silang mag-asawa na matagal nang nagmamahalan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may nasira sa loob ko, ngunit dumaan ako nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Nakita ako ni Alden at tinawag ako. Bea, ngunit kinawayan ko lang siya at nagpatuloy sa aking lakad. Nag-iisa sa elevator. Nakita ko ang aking reflection sa salamin. Maputla ako, ngunit hindi bumagsak. Si Bea Alonso ay nananatiling nakatayo. Noong hapong iyon, muling dumating si Aling Nena. Sa pagkakataong ito, may dala siyang mas konkretong impormasyon. Direktor Bea, lalo pa naming inimbestigahan ang mga bank statement ng credit card ng kumpanya. Ipinakita sa akin ang mga dokumento na ibinigay niya na bukod sa mga gastusin sa asosasyon at mga bill ng kondo sa Makati, nabayaran din gamit ang credit card ng Monteverde Holdings ang mga pamimili sa department store, mga gamit ng sanggol, at maging ang mga gastusin sa isang recovery clinic para sa panganganak. Kaya pinalaki niya ang kanyang anak gamit ang pera ng kumpanya. Nagyelo ang boses ko. Tumango si Aling Nena nang may pagdadalamhati. Direktor Bea, sa tingin ko ay dapat na natin itong ipaalam sa presidente. Hindi pa. Maghintay muna kayo. Pakiusap. May kailangan akong kumpirmahin sa aking sarili. Pinauwi ko si Aling Nena at nanatili akong mag-isa, balisa sa pag-iisip. Isang bagay na lang ang natitira. Ang makita ito ng sarili kong mga mata, pumunta sa kondo na iyon, at kumpirmahin ito mismo.
Ilang araw pagkatapos, umalis si Alden sa bahay na sinasabing babalik siya sa Singapore. Nagpaalam ako sa kanya tulad ng dati. Magandang biyahe. Mag-ingat ka. Oo, mahal kita. Pagkaalis niya, agad akong nakipag-ugnayan sa investigative team. Gaya ng inaasahan, hindi si Alden dumiretso sa NAIA, kundi sa kondo sa Makati. Sumakay ako ng kotse papunta doon kasama si Angel. Habang naghihintay kami sa parking lot sa tapat ng gusali, nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Angel ang aking kamay. Bea, pwede pa tayong bumalik. Sapat na ang mga ulat ng investigador. Hindi, kailangan kong makita ito mismo. Tanging sa ganitong paraan ko matatapos ito nang walang pagsisisi. Lumabas ako ng kotse at naglakad patungo sa gusali. Sumakay ako sa elevator patungo sa ipinahiwatig na palapag at huminto sa harap ng pinto sa dulo ng pasilyo. Isang sinag ng ilaw ang sumilip sa ilalim ng pinto. Sa loob ay may naririnig akong mga boses. Pinigilan ko ang aking hininga at pinatalas ang aking pandinig. At pagkatapos ay narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Naririnig ang iyak ng isang sanggol sa likod ng pinto. Nang marinig ko ito, naramdaman kong huminto ang aking puso. Kahit alam na ito ng aking isip, ang marinig ito ng sarili kong mga tenga ay isang suntok na may ganap na kakaibang dimensyon. SSSSSSSS. Nandito si Daddy. Ito ang boses ni Alden. Ang parehong mainit na boses na narinig ko sa loob ng 3 taon. Ngayon ay nagpapatahan ng ibang bata. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Nawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Honey, matagal ka bang makakatuloy ngayon? Narinig ang boses ng isang batang babae. Tinatawag ni Andrea si Alden na Honey. Oo, sa pagkakataong ito, isang buong linggo ako makakatuloy. Talaga? Ang galing. Miss na si Daddy ng ating si Daniel. Paumanhin. Kamakailan lang ay abala ako at hindi ako masyadong nakapunta. Huwag kang mag-alala. Pagod ka rin. Ang pag-uusap nila ay napaka-natural. Mukha silang isang mag-asawa na matagal nang nagsasama. Sa katunayan, mas komportable pa nga sila kaysa kay Alden at sa akin. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang record button. Lahat ng ito ay magsisilbing ebidensya. Andrea, paumanhin. Pakikuha mo nga ako ng diaper. Oo, sandali lang. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa pinto. Mabilis akong nagtago sa emergency staircase sa dulo ng pasilyo. Bumukas ang pinto at narinig kong may kinukuha si Andrea mula sa shoe rack sa entrance. Sa siwang ng medyo nakabukas na pinto, nakita ko ang loob. Sa sala ay may kuna, isang playmat, at sa mga dingding ay nakasabit ang mga litrato ng sanggol. Ang larawan ng isang perpektong tahanan. Ang larawan na pinangarap ko ng labis. Sumara muli ang pinto at bumagsak ako sa emergency staircase. Hindi ko na kailangang marinig pa. Sapat na ang nakita at narinig ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng gusali. Si Angel, na naghihintay sa akin sa parking lot. Bea, okay ka lang ba? Sa halip na sumagot, tumango lang ako. Kung nagsalita ako, pakiramdam ko ay masisira ako. Tinulungan ako ni Angel na sumakay sa kotse. Nang makapasok na, inabot ko sa kanya ang aking cellphone. Nag-record ako. Nandoon lahat. Ni-play ni Angel ang audio file. Ang iyak ng sanggol, ang malambing na boses ni Alden, ang natural na pag-uusap kay Andrea. Lahat ay naka-record. Tumigas ang mukha ni Angel. Bea, sapat na ito. Sapat na. Sa pamamagitan nito, ang ebidensya ng adultery ay hindi na maitatanggi. At maaari rin nating patunayan ang maling paggamit ng ari-arian ng kumpanya. Tumingin ako sa bintana. Malabo ang mga kumikinang na ilaw ng Makati. Puno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi ito bumagsak. Angel, sisimulan na natin ngayon. Sisimulan ng ano? Ang tapusin ito, ng maayos. Mahigpit na pinisil ni Angel ang aking kamay. Sige, tutulungan kita hanggang sa huli. Mula kinabukasan, nagsimula akong kumilos ng seryoso. Una, kasama si Angel, inihanda namin ang petisyon para sa diborsyo sa kanyang law firm. Hindi ito isang simpleng diborsyo, kundi isang estratehiya
upang legal na patunayan ang lahat ng pagkukulang ni Alden at hingin ang pinakamataas na responsibilidad. Nakuha na natin ang mga ebidensya ng adultery sa pamamagitan ng recording, mga litrato, at mga bank statement ng credit card ng kumpanya. Mayroon tayong malaking kalamangan sa diborsyo. Paliwanag ni Angel, habang binubuksan ang kanyang laptop, ngunit ang pinakamahalaga ay ginamit ng iyong asawa ang mga ari-arian ng kumpanya para sa pribadong layunin. Ito ay maaaring maging sanhi ng criminal complaint para sa hindi tapat na pangangasiwa. Hindi tapat na pangangasiwa. Oo, bilang CEO, ginamit niya ang mga resources ng kumpanya para sa kanyang personal na paggamit ang pag-upa ng kondo, ang mga gastusin sa asosasyon, ang mga gastusin sa pagpapanatili lahat ay binayaran gamit ang pera ng kumpanya. Malinaw na kaso ito. Tumango ako. Wala akong intensyon na hayaan si Alden na makalusot sa pagiging isang simpleng taksil na asawa. Bilang direktor ng kumpanya at bilang isang lalaki na nagtaksil sa tiwala ng kanyang biyenan, kailangan niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. At isa pa, maingat na sinabi ni Angel. Si Andrea, ang babaeng iyon, ay maaari ring magkaroon ng problema kung nakatanggap siya ng pabor sa kumpanya bilang kapalit ng pagpapanatili ng isang hindi angkop na relasyon sa direktor. Problema rin iyon. Trato de pabor. Oo. Napakakaiba na ang isang bagong empleyado ay ililipat sa strategic planning team sa loob lamang ng 6 na buwan. Bukod pa rito, siya ay itinalaga sa isang proyekto na direktang pinamamahalaan ng direktor. Kung imbestigahan natin, siguradong may lalabas pang iba. Nag-isip ako sandali. Maaaring biktima rin si Andrea, ngunit ang kanyang boses sa recording ay hindi tunog ng isang biktima. Sa kabaligtaran, tunog siya na kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang posisyon. Angel, imbestigahan mo ang lahat. Lahat ng benepisyo na natanggap ni Andrea sa kumpanya nang nagsimula ang kanyang relasyon kay Alden, kung paano niya ginamit ang mga benepisyo ng kumpanya sa panahon ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Sige, kukunin ko ang mga records ng personnel, mga payroll, at ang kasaysayan ng paggamit ng mga benepisyo ng kumpanya. Ilang araw pagkatapos, dinalhan ako ni Angel ng bagong ulat. Lumabas ang mas maraming problema kaysa sa inaasahan namin. Nakatanggap si Andrea ng extraordinary bonus sa kanyang unang taon at na-promote sa isang mas mataas na posisyon sa kanyang pangalawang taon. Isang promotion na karaniwang tumatagal ng 3 o 4 na taon. Nakuha niya sa loob ng 2. Bukod pa rito, pagkatapos ng halos 8 buwang leave sa pagitan ng maternity leave at childcare leave, siya ay itinalaga sa isang executive level na proyekto pagkatapos lang niyang bumalik sa trabaho. Ito ay malinaw na trato de pabor. Ito ay mga kondisyon na walang ibang empleyado ang makukuha, sabi ni Angel. At ako ay ngumiti ng mapait. Hindi lamang pinondohan ni Alden ang kanyang mistress gamit ang pera ng kumpanya, kundi sinira rin niya ang human resources system. At Bea, mayroon pa akong mas mahalaga. Kumuha si Angel ng isang dokumento. Kung babalikan natin ang petsa ng panganganak ni Andrea, ang oras ng paglilihi ay nang halos 1 taon na kayong kasal. 1 taon. Oo. Ibig sabihin, mayroon na silang relasyon mula pa sa simula ng inyong kasal. Nang marinig ko iyon, ang huling butil ng pag-asa na natitira sa akin ay nawala. Ang ideya na marahil ay nagkamali si Alden dahil sa kalungkutan, na maaari siyang magsisi. Ngunit kung nagsimula siya ng relasyon sa ibang babae, 1 taon pagkatapos ng aming kasal, hindi ito isang pagkakamali, kundi isang pagpili. Naiintindihan ko. Ituloy mo. Tumango ako kay Angel at lumipat sa susunod na yugto. Dumating ang oras upang sabihin ang lahat sa aking ama. Noong gabing iyon, pumunta ako sa opisina ng aking ama sa aming bahay. Nagbabasa siya. Ngunit nang makita ang aking ekspresyon, isinara niya ang libro. Bea, ano ang nangyayari? Daddy, may kailangan akong sabihin sa iyo. Inilagay ko sa kanyang desk ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na inihanda ko. Binuksan ng aking ama ang sobre nang may pagtataka at sinimulang suriin ang mga papeles isa-isa. Mga litrato, transcriptions ng recordings, bank statements ng credit card ng kumpanya, records ng mga sasakyan, ebidensya ng trato de pabor. Nandoon lahat. Unti-unting tumigas ang mukha ng aking ama. Ano ang lahat ng ito? Si Alden ay 1 taon at kalahati nang may extramarital affair sa isang empleyada at nagtayo siya ng pangalawang pamilya
gamit ang mga ari-arian ng kumpanya. Nagkaroon din siya ng anak. Matatag ang boses ko. Hindi maalis ng aking ama ang kanyang tingin sa mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga biyahe sa Singapore ay kasinungalingan. Nasa Manila siya sa lahat ng oras. Sa condo unit na iyon sa Makati. Nagtagal ang aking ama sa katahimikan. Sa huli ay nagsalita siya. Bea, ayos ka lang ba? Sa tanong na iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ayos lang ako. Nakapagpasya na ako. Anong desisyon? Tiningnan ako ng aking ama ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, tutulungan ka ni Daddy. Salamat, Daddy. Muling tiningnan ng aking ama ang mga dokumento. Sa pagkakataong ito ay may tingin ng isang negosyante. Sa pamamagitan nito, maaari tayong maghain ng criminal complaint para sa hindi tapat na pangangasiwa at ito ay higit pa sa sapat na dahilan para sa kanyang pagtanggal bilang direktor. Oo, nakausap ko na ang aking abogado. Sige, ipapasa ko ito sa internal audit team na imbestigahan ng husto ang maling paggamit ng ari-arian ng kumpanya. Malamig ang boses ng aking ama. Mukha siyang mas galit sa pribadong paggamit ng kumpanya kaysa sa pagtataksil ng kanyang manugang. Ganyan ang aking ama. Laging inuuna ang prinsipyo kaysa emosyon. At Bea, oo, Daddy, paano mo ito gustong tapusin? Direktang tiningnan ko ang aking ama at sumagot, hindi ko pipiliin ang opsyon na iligtas si Alden. Ipapataw ko sa kanya ang kanyang responsibilidad sa lahat ng aspeto, legal at propesyonal. Nagtagal sa katahimikan ng aking ama at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, magmamasid ako. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking silid at tumingin sa bintana. Ang gabi-gabi na tanawin ng Manila mula sa alabang ay patuloy na kumikinang ng malamig, ngunit hindi na ako natatakot sa mga ilaw na iyon. Mula kinabukasan, seryoso nang nagsimula ang paghahanda. Ang aking ama, tulad ng ipinangako, ay nagtalaga ng audit team ng grupo at si Angel, kasama ang legal team, ay nagdisenyo ng legal na estratehiya. Sinubaybayan ko ang buong proseso. Sinusuri ang bawat detalye. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Alden sa bahay na may kasinungalingan pa rin na galing siya sa Singapore. Bea, nandito na ako. Kumusta? Welcome. Sumagot ako tulad ng dati. Si Alden, na walang hinala, ay umupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Pinanood ko siya mula sa kusina. Alam kong malapit nang matapos ang lahat, ngunit kailangan kong manatiling kalmado sa ngayon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Nena. Direktor Bea, may board meeting na nakatakda sa susunod na Martes. Plano ng CEO na magpakita ng ulat tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Singapore. Naiintindihan ko, Aling Nena. Agad kong tinawagan si Angel. Angel, sa susunod na Martes. Sige, handa na ang lahat. Tatapusin natin ito sa isang iglap sa araw na iyon. Sa susunod na Martes. Ang araw na iyon ang magiging araw kung kailan ganap naguguho ang buhay ni Alden Richards at handa akong saksihan ang lahat. Dumating ang Martes. Sa loob ng linggong iyon, namuhay ako ng normal. Naghapunan ako kasama si Alden. Nagvi-video call kami. Ninitian ko siya na tila walang nangyayari, ngunit sa loob, bumibilis ang tibok ng aking puso sa bawat segundo na lumilipas. Noong gabing bago ang board meeting, bumalik ako sa kondo sa Makati, mag-isa. Sinubukan akong pigilan ni Angel, ngunit kailangan kong pumunta. Gusto kong kumpirmahin ito sa huling pagkakataon. Siguraduhin na tama ang desisyon na ginagawa ko. Umuulan noong gabing iyon. Tumayo ako sa tapat ng gusali ng walang payong. Ayon sa ulat ng mga detective, nandoon si Alden sa sandaling iyon, habang di umano'y nasa Singapore. Sumakay ako sa elevator. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti. Pagdating sa tapat ng pinto, narinig ko ang mga ingay sa loob. Ang iyak ng isang sanggol. Inilagay ko ang aking kamay sa pinto at nanatiling tahimik. Unti-unting humina ang iyak. At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Alden. S. Yakap ka ni Daddy.
Pinapatahan ni Alden ang ibang bata na tinatawag ang sarili niyang daddy. Sa loob ng 3 taon na hindi ako nagkaroon ng anak, nagtatayo siya ng pamilya sa ibang babae. Honey, ano ang gusto mong kainin para sa hapunan? Ihahanda ko. Narinig ang boses ni Andrea. Isang masaya at masiglang boses, tulad ng isang masayang bagong kasal na mag-asawa. Kahit anong gawin mo ay ayos lang. Wow. Kung lagi mong sinasabi iyan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Oo. Well, paano ang paella? Gusto rin ito ng anak natin. Sige, maghahanda ako ng paella. Ito ay isang pang-araw-araw na pag-uusap. Magkatulad sa mga pag-uusap namin ni Alden, o marahil mas relax at natural pa nga. Hinawakan ko ang doorknob. Kaya kong buksan ito sa mismong sandaling iyon at tapusin ang lahat. Sumigaw. Nandito ako, asawa ko. Ano ba ito? Ngunit hindi ko ginawa. Sa halip, ibinaba ko ang aking kamay. Ang isang emosyonal na pagsabog ay ang inaasahan ni Alden. Gusto kong tapusin ito sa isang mas malamig, mas perpektong paraan. Sa likod ng pinto, muling umiyak ang sanggol. Sa pagkakataong ito ay tila iyak ng gutom. Ay, gutom na ang ating si Daniel. Bibigyan ka ni Mama ng bote. Ako na ang magbibigay. Ikaw na ang maghanda ng hapunan. Sige. Salamat, honey. Umalis ako. Hindi ko na kailangang marinig pa. Sapat na ang nakita at narinig ko. Habang bumababa ako sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Bumuhos ang luha sa aking mukha. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang bumagsak, ngunit hindi ko ito pinunasan. Ito ang magiging huli. Pagkalabas ko ng gusali, lumakas ang ulan. Naglakad ako patungo sa aking kotse na nakaparada. Basang-basa ako, ngunit wala akong pakialam. Nang umupo ako sa kotse sa unang pagkakataon, pinakawalan ko ang mga emosyon na pinigilan ko. Hinawakan ko ang manibela at umiyak ng tahimik. Hindi! Sigaw ko. Ang lahat ng naipon ko sa loob ng 3 taon ay bumuhos ng sabay-sabay. Ang asawa na mahal ko, ang kasal na pinaniniwalaan ko, ang kinabukasan na pinangarap ko, ang katotohanan na lahat ay kasinungalingan ay dumurog sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Matapos ang matagal na panahon, pinunasan ko ang aking mga luha at pinaandar ang kotse. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Namaga ang aking mga mata. Ngunit ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako muling iiyak. Pauwi na ako nang tumunog ang aking cellphone. Si Alden iyon. Hello? Bea. Ako ito. Nasaan ka? Pauwi na ako. Bakit? Wala. Gusto lang malaman kung pwede tayong mag-video call. Nagmamaneho ako ngayon. Tatawagan kita pagdating ko sa bahay. Sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Oo. Ibinalibag ko ang telepono at ngumiti ng mapait. Tinatawagan ako ni Alden habang nasa kondo siya sa Makati kasama ang ibang babae at ibang bata. Nagulat ako sa kanyang kakayahang maging ganoon kasama. Nang makauwi ako, nasa opisina ang aking ama. Kumatok ako at pumasok. Daddy, handa na ang lahat para bukas. Tumango ang aking ama. Bea, sigurado ka ba talaga? Sigurado ako. Nakapagpasya na ako. Bukas sa board meeting, lalabas ang lahat. Ang iyong asawa, di ba? Si Alden Richards ay sisibakin sa kanyang posisyon at haharap sa criminal complaint. Alam ko. At gayunpaman, sigurado ka pa rin ba? Direktang tiningnan ko ang aking ama at sumagot. Sigurado ako. Para sa akin. Tapos na siya. Tiningnan ako ng aking ama ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige. Bukas, nasa tabi mo si Daddy. Salamat, Daddy. Noong gabing iyon, nag-video call ako kay Alden. Nasa kanyang di umano'y opisina sa Singapore pa rin siya, nakaupo sa harap ng kanyang desk. Bea, bukas na ang board meeting, di ba? Oo, alam ko. Kinakabahan ako. Mahalaga ang presentasyon. Magaling ka. Salamat. Ang pagtitiwala mo sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas. Nakatingin ako ng matalim sa mukha ni Alden sa screen.
isang mukha na hindi nagpapakita ng kahit kaunting panginginig habang nagsisinungaling. Marahil ay nasanay na talaga si Alden na mamuhay ng dalawang buhay. Alden. Oo, tapusin na natin ito ng maayos bukas. Oo, tatapusin natin ito ng maayos. Mahal kita. Oo, ako rin. Ibinalibag ko ang telepono at inilagay sa tabi. Ito, ang huling mahal kita. Mula bukas, hindi ko na muling sasabihin ang mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, maaga akong gumising at nagbihis. Isang itim na suit, isang puting blouse, at ang perlas na kuwintas na iniwan sa akin ng aking ina. Ang aking refleksyon sa salamin ay kalmado at elegante. Nang dumating ako sa headquarters, nagtitipon na ang mga executive sa malaking conference room. Dadalo ako bilang Director of Strategy. Hindi pa dumating si Alden. Sa likod ng silid, nandoon si Angel. Dumalo siya bilang kinatawan ng law firm. Nakita niya ako at tumango. Ito ang senyales na handa na ang lahat. Alas, 10 ng umaga, pumasok si Alden sa silid na may ekspresyon ng kumpiyansa. Dala niya ang mga dokumento na inihanda niya. Umupo ako sa likuran at pinanood siya. Sinimulan ng aking ama ang pulong. Ngayon ay pakinggan natin ang ulat mula sa CEO Alden Richards tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Singapore. Tumayo si Alden at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang pag-usad ng mga gawa, ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo, at ang kinabukasan ng schedule. Lahat ay tila perpekto. Tumango ang mga executive habang nakikinig. Lalo pang kumpiyansa si Alden sa pagsasalita. Na tila totoong nagtrabaho siya ng husto sa Singapore sa loob ng 1 taon upang pamunuan ang proyekto. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aking ama sandali. Natahimik ang silid. Tiningnan ni Alden ang aking ama nang may pagtataka. Oo, Presidente, narinig ko ang inyong ulat. Ngunit, tiningnan ng aking ama si Aling Nena. Tumango siya at binuksan ang pinto. Ilang empleyado mula sa internal audit team ng grupo ang pumasok na may dalang mga kahon ng dokumento. Ano ang ibig sabihin nito? Natanggap ko ang ulat na naglalaman ng mga resulta ng investigasyon ng audit team, sabi ng aking ama ng nagyayelong boses. Tumayo ang chief auditor at sinimulan ang kanyang ulat. Nakatagpo kami ng malalaking pagkakaiba sa pagitan ng schedule ng trabaho sa Singapore na iniulat ng CEO Alden Richards sa nakaraang taon at ang kanyang aktwal na mga kilos. Ipinakita sa screen ang mga datos, mga record ng sasakyan ng kumpanya, mga record ng pagpasok at paglabas ng bansa, mga bank statement ng credit card ng kumpanya, lahat ay nakaayos. Nung pirma na sa mga petsa, kung kailan iniulat ng CEO na nasa Singapore siya, sa katunayan ay naninirahan siya sa isang condo unit na matatagpuan sa Makati, Manila. Namutla ang mukha ni Alden. Nagsimulang magbulungan ang mga executive, gayon din ang upa, mga gastusin sa asosasyon, at mga gastusin sa pagpapanatili ng nasabing condo unit ay buong binayaran gamit ang credit card ng Monteverde Holdings. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang o 7.5 milyon. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Presidente, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Putol ni Alden, ngunit pinatahimik siya ng aking ama sa isang senyas. Magpatuloy. Oo, bukod pa rito, nakumpirma na si Ginoong Richards ay may hindi angkop na relasyon sa isang empleyada ng Monteverde Holdings, si Binibining Andrea Torres, na nanganak at pinalaki ang kanyang anak sa nasabing condo unit. Lumabas sa screen ang mga litrato. Si Alden at Andrea na pumapasok sa gusali. Ang litrato na may baby carriage, na puno ng bulungan ang silid. Nakatanggap si Binibining Torres ng promotion at extraordinary bonus sa kanyang 2 taon sa kumpanya, na tinukoy na direktang utos ni Ginoong Richards. Ito ay bumubuo ng isang malinaw na kaso ng administratibong prevarication. Hindi na nakapagsalita si Alden. Pinanood ko ang eksena mula sa likuran. Ito ang mukha ng isang taong bumabagsak. Tumayo ang aking ama. Si Alden Richards ay sisibakin sa kanyang posisyon bilang CEO ng may agarang epekto at ipagpapatuloy namin ang paghahain ng criminal complaint para sa hindi tapat na pangangasiwa
at maling paggamit ng pondo. Presidente, pakiusap, isang pagkakataon. Hindi ka na aking manugang. Ikaw ang direktor ng kumpanyang ito, at bilang ganoon, kailangan mong akuin ang iyong responsibilidad. Matatag ang boses ng aking ama. Ibinaba ni Alden ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanyang tingin at ang akin. Sa kanyang mga mata ay may halo ng pagtataksil, galit, at kawalang pag-asa, ngunit hindi ko binago ang aking ekspresyon. Kalmado lang akong tumingin. Ito na ang katapusan, Alden. Ang katapusan na pinili mo. Nang matapos ang pulong, magulo ang silid. Lumabas ang mga executive na nagbubulungan at nanatiling nakaparalisa si Alden sa kanyang upuan. Pumasok ang security team at kinuha ang kanyang ID at credit card ng kumpanya. Tumayo ako upang lumabas, ngunit pagkatapos ay tinawag ako ni Alden. Bay. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Lumapit si Alden. Bay, ikaw ba? Dahan-dahan akong lumingon. Wasak ang mukha ni Alden. Ang imbestigasyon ng audit, ang pangangalap ng ebidensya. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito, di ba? Hindi, kinumpirma ko lang ang katotohanan. Ang katotohanan? Ano ang alam mo? Ang kondo sa Makati, si Binibining Andrea Torres, at si Daniel. Alam ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Alden. Napagtanto niya na alam ko maging ang pangalan ng bata. Bea, ipapaliwanag ko. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang magkaroon ng anak sa ibang babae sa loob ng 1 taon at kalahati ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagyelo ang boses ko. Sinubukan ni Alden na hawakan ang aking kamay, ngunit inalis ko ito. Huwag mo akong hawakan. Wala na tayo. Bea, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon? Nagkaroon ka ng pagkakataon araw-araw sa loob ng 3 taon. Ang pagkakataon na sabihin ang katotohanan, ngunit sa bawat pagkakataon ay pinili mo ang kasinungalingan. Iniwan ko si Alden at lumabas ng silid. Sa pasilyo, naghihintay sa akin si Angel. Bea, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ngayon ay sisimulan na natin ang proseso ng diborsyo. Ang minutes ng pulong ngayon ay magsisilbing ebidensya. Sige, salamat Angel. Bumalik ako sa aking opisina sa diskarte. Maingat akong tiningnan ng aking mga kasamahan, ngunit wala akong pakialam. Sinubukan kong mag-concentrate sa trabaho, ngunit hindi ko magawa. Ang larawan ni Alden ay patuloy na lumalabas sa aking isip, ang kanyang mukha na bumabagsak sa pulong. Ang kanyang boses na tumatawag sa akin, ngunit kakaiba. Wala akong naramdaman na sakit. Pagsapit ng dilim, tinawagan ako ng aking ama. Nang umakyat ako sa kanyang opisina, nandoon din si Aling Nena. Bea, umupo ka. Umupo ako sa sofa. Patuloy na nakatingin ang aking ama. Ngayon ay mahirap na araw, di ba? Hindi, okay lang ako. Huwag kang magsinungaling. Alam ni Daddy ang lahat. Umupo ang aking ama sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sa mainit na kilos na iyon, naramdaman kong malapit nang bumuhos muli ang mga luha na pinigilan ko. Bea, paumanhin. Dahil hindi ko nakita kung sino talaga si Alden. Akala ko siya ay isang mabuting manugang. Ngunit nagkamali ako ng tao. Hindi, Daddy. Ako rin ay niloko niya sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, dapat sana ay mas nag-ingat ako, sabi ng aking ama na bumuntong hininga. Bea, ngayon, paano mo gustong mamuhay sa iyong buhay? Hindi ko alam. Hindi pa. Kung gayon, hayaan mong magbigay ako ng isang proposisyon. Anong proposisyon? Kumusta kung mag-aral ka sa Estados Unidos? Isang MBA. Ah, tiningnan ko siya ng may pagtataka. Isang MBA. Oo, nag-aral ka ng business at alam mo ang pagpapatakbo ng kumpanya. Sanayin ang iyong sarili ng mas sistematiko at maghanda upang mamuno sa kumpanyang ito ng totoo. Daddy, kung gayon, ikaw oo, gusto kitang sanayin bilang aking tagapagmana, opisyal, naiwan akong walang imik. Ang aking ama ay laging nag-aatubili na ako ay gampanan ng isang pamumuno dahil sa pagiging babae.
Ngunit ngayon ay pinangalanan niya akong kanyang opisyal na tagapagmana. Bea, sapat na ang iyong kakayahan. Nakita ko iyan sa iyo ngayon. Isang tumpak na paghatol nang hindi nadadala ng emosyon. Iyan ang katangian na dapat taglayin ng isang executive. Ang mga salita ng aking ama ay nagpaiyak sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa ibang emosyon. Pag-isipan mo, walang pagmamadali. Kapag natapos mo na ang diborsyo at naayos mo na ang iyong mga damdamin, maaari kang magpasya. Salamat, Daddy. Walang anuman. Ako ang nagpapasalamat sa iyo sa pagkakaroon ng isang napakalakas na anak. Hinaplos ng aking ama ang aking ulo, tulad noong bata pa ako. Matagal akong umiyak sa kanyang mga bisig. Noong gabing iyon, nang umuwi ako, wala na si Alden. Dinala niya ang lahat ng kanyang gamit. Malamang ay bumalik na siya sa kondo sa Makati. Mula ngayon, iyon na ang kanyang tahanan. Pumasok ako sa kwarto na pinagsamahan namin. Nandoon pa rin ang mga bakas ng aming 3 taong pagsasama. Ang litrato ng kasal, isang frame na regalo ni Alden. Mga souvenir na binili namin sa isang biyahe. Sinimulan kong ilagay ang lahat sa ayos ang mga litrato sa ilalim ng isang drawer, ang mga regalo sa isang kahon. Nang matapos ako, walang laman ang kwarto, ngunit kakaiba. Gumaan ang pakiramdam ko, na tila nawala ang isang malaking pasanin sa akin. Kinabukasan, nagsimula ang mga legal na proseso. Inihain ni Angel ang petisyon para sa diborsyo at sa parehong oras, inihain ng aking ama ang criminal complaint laban kay Alden para sa hindi tapat na pangangasiwa. Nag-hire si Alden ng abogado, ngunit napakalinaw ng mga ebidensya, ang mga bank statement ng credit card ng kumpanya, ang mga record ng sasakyan, ang kontrata ng pag-upa ng kondo, ang recording lahat ay laban sa kanya. Isang linggo pagkatapos, nakipag-ugnayan sa akin si Alden upang magkita kami. Pinayuhan ako ni Angel na huwag pumunta, ngunit nagpa siya akong pumunta. Akala ko may sasabihin pa kami sa huling pagkakataon. Ang lugar ng pagpupulong ay isang maliit na cafe. Nandoon na si Alden. Mukha siyang mas nangayayat. Dumating ka? Oo. Umupo ako sa harap niya. Iniabot niya sa akin ang isang kape, ngunit hindi ko ito hinawakan. Bea, paumanhin talaga. Ano? Paumanhin? Oo, paumanhin. Nagpakasama talaga ako sa iyo. Nanginginig ang boses ni Alden. Ngunit wala akong naramdaman. Ano ang iyong pinagsisisihan? Ang pagtataksil, ang pagkaroon ng anak, ang paggasta ng pera ng kumpanya, o ang pagsisinungaling sa akin sa loob ng 1 taon at kalahati. Lahat. Paumanhin. Lahat. Sige. Kung gayon, sinubukan kong tumayo, ngunit hinawakan ni Alden ang aking kamay. Bea, patawarin mo ako, pakiusap. Magsimula tayo muli. Magsimula muli? Tinanggal ko ang kanyang kamay ng may pagpitik. Alden, tapos na ito. Tapos na tayo. Bea, kasama si Andrea. Maghihintay siya at si Daniel sa iyo. Hindi, ako, ikaw. Mahal mo ako? Wala nang saysay ang mga salitang iyon. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Sinubukan ni Alden na sabihin pa ang isang bagay. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Alden, magpapatuloy ang diborsyo at maging ang criminal complaint. Makipag-ugnayan ka sa pamamagitan ng iyong abogado, Bea. Sumigaw si Alden sa aking pangalan, ngunit hindi ako lumingon. Lumabas ako ng cafe at sumakay sa aking kotse. Tiningnan ko sa rearview mirror at nakita si Alden na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa akin. Ngunit pinaandar ko ang kotse at umalis doon. Nang hindi lumingon, tinawagan ko si Angel. Angel, ako ito. Oo. Nakita mo si Alden? Oo. Ngunit wala nang sasabihin. Sige, ngayon hayaan na natin ang hustisya na gumana. Sige, Angel. Oo. Salamat. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Ano ang iyong sinasabi? Ginawa ko lang ang nararapat. Kaibigan kita. Ibinalibag ko ang telepono at nagmaneho sa gilid ng ilog. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit nakakapresko. Naramdaman kong nagsisimula na ako muli. Nang umuwi ako, sinabi ko sa aking ama, Daddy,
Gusto kong kumuha ng MBA. Ngumiti ang aking ama at tumango. Sige, magandang desisyon iyan. Kailan ka aalis? Kapag natapos ang diborsyo. Sa lalong madaling panahon. Ngayong taon. Sige, simulan mo na ang paghahanda. Tutulungan ka ni Daddy. Salamat, Daddy. Noong gabing iyon sa aking silid, binuksan ko ang laptop. Nagsimula akong maghanap ng MBA program sa mga universidad sa Amerika. Harvard, Stanford, Wharton, ang pinakamahusay sa mundo ay lumabas sa listahan. Dati, hindi ko man lang ito pag-iisipan, ngunit ngayon ay iba na. Kaya ko itong gawin mag-isa. Tumingin ako sa bintana at ang mga ilaw ng Manila ay patuloy na kumikinang, ngunit hindi na ito malamig sa akin. Sa kabaligtaran, naramdaman ko na itong mainit. Handa akong magsimula ng isang bagong buhay. Mas mabilis na tapos ang proseso ng diborsyo kaysa sa inaasahan. Walang argumento ang depensa ni Alden. Ang mga ebidensya ng adultery at ng maling paggamit ng ari-arian ng kumpanya ay hindi na maitatanggi. Noong araw ng paglilitis, pumunta ako sa korte kasama si Angel. Nandoon din si Alden kasama ang kanyang abogado. Hindi dumating si Andrea. Ang hukom, matapos suriin ang mga ebidensya, ay naglabas ng malinaw na desisyon. Ipinagkaloob ang diborsyo at ang kapwa pampublikong bayad pinsala at ang paghahati ng ari-arian ay napagdesisyunan pabor sa akin. Ang nasasakdal, sa panahon ng kasal, ay nagkaroon ng hindi angkop na relasyon sa isang ikatlong partido na nagdulot ng matinding moral na pinsala sa nagrereklamo, kaya't siya ay hinahatulan na magbayad ng bayad pinsala na 15 milyon. Sa harap ng hatol, ibinaba ni Alden ang kanyang ulo. Pinanood ko siya ng walang pakialam. Pagkalabas namin ng korte, sa pasilyo, lumapit si Alden. Bea, may sasabihin ka ba? Nagsisisi ako. Ano? Oo, nagsisisi ako. Talaga, nagpakasama ako sa iyo. Nagsisisi ako na nawala ka sa akin ngayon. Ngumiti ako ng mapait. Alden. Ang pagsisisi ay isang bagay na nararamdaman bago ka gumawa ng desisyon. Pagkatapos ay ang tanging natitira ay ang akuin ang responsibilidad. Bea, pakiusap. Nasaan si Andrea? Hindi siya dumating ngayon. Tumigas ang mukha ni Alden. Marahil ay nabigo rin siya sa iyo? Hindi ko na gustong marinig pa. Umalis ako at lumabas ng korte kasama si Angel. Bea, congratulations. Bea, congratulations. Salamat, Angel. Ngayon, ang kaso pinal na lang ang natitira. Inimbestigahan na ng fiskal ang hindi tapat na pangangasiwa. Sige, ikaw na rin ang bahala doon, pakiusap. Ilang araw pagkatapos, tinawagan ako ng aking ama. Nang pumunta ako sa kanyang opisina, nandoon din si Aling Nena. Bea, umupo ka. Ano? Ito ay tungkol sa criminal complaint laban kay Alden. Iniabot ng aking ama ang isang dokumento. Ito ang ulat ng investigasyon ng fiskal. Nung pirma na ang halaga ng malversation ay lumampas sa 10 milyon, siya ay sasampahan ng kasong hindi tapat na pangangasiwa at inaasahan ang pagkakulong. Naiintindihan ko. Ngunit ang depensa ni Alden ay nagmungkahi ng isang kasunduan. Isang kasunduan? Oo. Gusto nila na bawiin natin ang criminal complaint kapalit ng pagbabalik niya ng buong halaga ng malversation at ang formal na paghingi ng tawad sa kumpanya. Binasa ko ang dokumento. Nangako si Alden na ibebenta ang kondo sa Makati at ang mga stocks na pag-aari niya upang makuha ang pera. Ano ang iyong opinyon, Daddy? Well, para sa kumpanya, mahalaga ang mabawi ang pera. Ngunit ito ay isang personal na bagay mo rin, kaya gusto kong malaman ang iyong opinyon. Nag-isip ako sandali. Ang ipadala si Alden sa kulungan ay isang paraan ng paghihiganti, ngunit tinanong ko ang aking sarili kung iyon ba talaga ang gusto ko. Daddy, tanggapin ang kasunduan? Sigurado ka? Oo, hindi na kailangan na makulong si Alden. Nawala na niya ang lahat ang kanyang posisyon, ang kanyang dangal, ang kanyang pamilya at ako. Tiningnan ako ng aking ama, ng matagal, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, kung iyan ang gusto mo. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng kasunduan. Ibinalik ni Alden ang 110 milyon sa kumpanya
at nagsumite ng isang formal na liham ng paghingi ng tawad. Binawi ang criminal complaint, ngunit ang buhay ni Alden ay sirang-sira na. Noong panahong iyon, nakatanggap din ako ng balita mula kay Andrea. Siya ay sinibak sa kumpanya at ang kanyang relasyon kay Alden ay naputol. Nang ibenta ni Alden ang kondo sa Makati, nawalan din ng tirahan si Andrea at ang kanyang anak. Kumalat ang balita na humingi si Andrea kay Alden ng suporta sa bata at pangtustos, ngunit wala na siyang pera. Sa huli, bumalik si Andrea sa bahay ng kanyang mga magulang at pinutol ang lahat ng koneksyon kay Alden. Ang akala nila ay pag-ibig ay gumuho. Hindi lang ako, kundi pati na rin si Andrea at Alden ay nawalan ng lahat. Isang hapon, nakipagkita ako kay Angel sa isang cafe. Inabutan niya ako ng isang sobre. Ano ito? Ang final divorce decree. Lumabas ngayon. Binuksan ko ang sobre at binasa ang decree. Nakasaad doon na idineklara ang pagwawakas ng kasal. Ang aking 3 taong kasal ay natapos sa isang piraso ng papel. Kumusta ang pakiramdam mo? Maingat na tanong ni Angel. Nag-isip ako sandali at sumagot. Gumaan ang pakiramdam at sabay na walang laman. Normal lang iyan. Siya ang taong minahal mo. Oo, minahal ko siya. Isinilid ko ang decree sa aking bag. Hinawakan ni Angel ang aking kamay. Bea, napakagaling mong nalampasan ang lahat. Kahanga-hanga ka. Salamat, Angel. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. At ano ang gagawin mo ngayon? Hahanda ako para sa MBA. Sa susunod na buwan, pupunta ako sa language course. Wow. Oo, gusto kong umalis sa lalong madaling panahon. Tama ka. Pumunta ka sa Estados Unidos. Mag-aral ka hanggat kaya mo. Kilalanin ang mga bagong tao at maging masaya. Ngumiti ako at tumango. Oo, kaya kong magsimulang muli. Kinabukasan, naghapunan ako kasama ang aking ama. Kaming dalawa lang sa dining room ng bahay. Bea, bukas ay aalis ako para sa business trip. Singapore? Sa Singapore. Oo, kailangan kong ayusin ang gulo na iniwan ni Alden sa proyekto. Ngumiti ako ng mapait. Ang proyekto sa Singapore na ipinagmamalaki ng labis ni Alden, sa katunayan ay hindi rin maayos na napamahalaan. Mahirap iyan. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang lahat. Iniabot ng aking ama sa akin ang isang dokumento. Ano ito? Isang rekomendasyon para sa MBA sa Harvard. Humingi ako sa isang dating kasamahan sa universidad. Daddy, binuksan ko ang dokumento ng may pagtataka. Ito ay isang rekomendasyon mula sa Dean ng Harvard Business School. Daddy, sobra ito. Karapat-dapat ka rito. At kailangan mong kilalanin para sa iyong talento bilang Bea Alonzo, hindi bilang anak ng iyong ama. Salamat, Daddy. Walang anuman. Magsikap ka at pagbalik mo sa loob ng 2 taon. Sisimulan mo ang iyong pag-aaral bilang executive ng seryoso. Oo, Daddy. Hindi kita bibiguin. Noong gabing iyon sa aking silid, sinimulan kong mag-impake. Pinaghiwalay ko ang dadalhin ko sa Estados Unidos at ang iiwan ko dito. Tinapon ko ang lahat ng litrato kasama si Alden. Isinilid ko ang wedding ring sa ilalim ng isang drawer. Hindi ko na ito kailangan. Sa halip, inilagay ko sa bag ang mga bagay na naglalaman ng aking mga pangarap, mga libro sa management, mga dokumento ng kumpanya na ibinigay sa akin ng aking ama, at isang bagong laptop. Tumingin ako sa bintana at ang gabi ng Manila ay kumikinang ng maganda. Nalulungkot akong iwanan ang lungsod na ito. Ngunit sa parehong oras ay nasasabik ako. Pagbalik ko sa loob ng 2 taon, magiging mas matatag ako. Isang babae na kayang tumayo sa sarili nang hindi umaasa kanino man. Tumunog ang aking cellphone. Si Angel iyon. Bea, hindi ako nag-iimpake. Hoy! Narinig mo ba ang tungkol kay Alden? Ano? Umalis siya sa kumpanya at sinasabing lumipat siya sa isang probinsya. Wow! Oo, mukhang hindi na niya kayang manatili sa Manila. Dahil sa social pressure at lahat ng iyon, nanatili akong tahimik sandali, tapos na ang pagbagsak ni Alden. Angel. Hindi. Sa tingin ko ay pagsisisihan niya ito habang buhay. Ginawa niya sa sarili niya. Oo. Ngunit minahal ko siya. At ang lahat ay matatapos lang ng ganyan. Komplikado.
Iyan ang pagiging tao. Ikaw ay isang kamanghamanghang tao, Bea. Ibinalibag ko ang telepono at nagpatuloy sa pag-iimpake. Mula bukas, magsisimula na ang isang bagong buhay. Isang linggo bago ako umalis, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Si Andrea Torres iyon. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na humihiling na magkita kami. Sinabi sa akin ni Angel na huwag pumunta, ngunit na-curious ako. Ano ang gustong sabihin sa akin ng babaeng iyon? Ang lugar ng pagpupulong ay isang cafe malapit sa istasyon ng MRT. Dumating ako muna at naghintay. Pumasok si Andrea. Mas payat siya kaysa sa mga litrato. Salamat sa pagdating, sabi ni Andrea na umupo ng maingat sa lugar. Hindi ako sumagot. Pinanood ko siya. Para saan mo ako gustong makita? Para humingi ng tawad. Tawad? Oo. Nagkamali ako ng labis. Napuno ng luha ang mga mata ni Andrea. Ngunit wala akong naramdamang awa. Ano ang iyong nagawa ng mali? Ang makipagtalik sa isang kasal na lalaki, ang magkaroon o makatanggap ng pabor sa kumpanya. Lahat ng nagawa ko ay mali. Ibinaba ni Andrea ang kanyang ulo. Noong panahong iyon, akala ko ay pag-ibig iyon. Akala ko mahal talaga ako ng CEO. Ngunit hindi pala. Hindi ako mahal ni Junoong Richards Alden. Isa lang akong komportableng opsyon para sa kanya. Nanginginig ang boses ni Andrea. Alam niyo ba ang sinabi niya sa akin nang ako ay sinibak sa kumpanya? Bahala ka sa buhay mo, nahihirapan din ako. At iyan ay ang kanyang anak. Ngumiti ako ng mapait. Tipikal ni Alden. Kung gayon, biktima ka? Hindi. Nagkamali rin ako. Alam ko mula sa simula na si Alden ay isang kasal na lalaki. Ngunit akala ko ay hindi mahalaga. Akala ko ay mas mamahalin ako, na balang araw ay sasakupin ko ang opisyal na lugar. Ako ay isang inosente. Kinuha ni Andrea ang isang sobre mula sa kanyang bag. Pakiusap. Tanggapin ninyo ito. Ano ito? Ang bonus na natanggap ko mula sa kumpanya. Hindi ito ang lahat. Ngunit ito ang lahat ng kaya kong ipunin. Sa loob ng sobre ay may tseke. Ayer 1 million. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Gusto kong bayaran ang aking kasalanan. Alam kong nasaktan ko kayo ng labis at gusto kong bayaran kayo sa anumang paraan. Ibinalik ko ang tseke sa sobre at ibinalik sa kanya. Hindi ko ito kailangan. Binibining Andrea, gamitin mo ang perang ito para palakihin ang iyong anak. Wala siyang kasalanan. Umiyak si Andrea. Ma'am, paumanhin talaga. Nagkamali ako ng labis. Alam ko. Ngunit Andrea, ang pagsisisi ay hindi makapagbabago ng anuman. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Ngayon, akuin mo ang iyong responsibilidad at mamuhay ayon sa iyong mga desisyon. Si Andrea, na nakayuko ang ulo, ay hindi sumagot. Kumusta? Wala namang espesyal. Gusto lang humingi ng tawad. Tinanggap mo ba ang kanyang paghingi ng tawad? Hindi. Wala akong dahilan. Tinapik ako ni Angel sa balikat. Magaling. Napakagaling mo. Ilang araw pagkatapos, dumating ang araw ng aking pag-alis. Ang aking ama at si Angel ay dumating upang magpaalam sa akin sa airport. Bea, maging maayos ka. Niyakap ako ng aking ama ng mahigpit. Naramdaman kong malapit ng bumuhos ang aking mga luha, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Oo, Daddy. Mag-aaral ako ng husto. Huwag kang masyadong magsiskap. Mag-ingat ka. Oo. Lumapit din si Angel at niyakap ako. Bea, makakilala ka ng isang kahangahangang lalaki sa Estados Unidos. Ano ang sinasabi mo? Sa pagkakataong ito, makakilala ka ng isang taong karapat-dapat at maging masaya. Salamat, Angel. Kung wala ka, hindi ko ito malalampasan. Siyempre, magkaibigan tayo. Palapit na ang oras ng pag-boarding. Nagpaalam ako sa huling pagkakataon sa aking ama at kay Angel at pumasok sa boarding area. Nang dumaan ako sa pinto, lumingon ako. Kinawayan ako ng aking ama at ni Angel. Kinawayan ko rin sila. Sumakay ako ng eroplano at umupo sa aking upuan sa tabi ng bintana. Habang naghahanda ang eroplano para lumipad, tumingin ako sa bintana. Unti-unting lumalayo ang tanawin ng Manila.
Ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki, kung saan ako nagmahal at nagdusa. Ngunit ngayon, ay umaalis ako para sa isang bagong simula. Umalis ang eroplano at lumiit ang Manila. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang mga nakaraang taon. Ang araw na nakilala ko si Alden, ang araw ng kasal, ang mga masayang sandali, at ang araw na natuklasan ko ang pagtataksil, ang mga sandali nang bumagsak ako. Tapos na ang lahat. Hindi na ako manghahawakan sa nakaraan. Maglalakad ako na nakatingin lamang sa unahan. Umakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Maputi at tahimik ang langit. Kumuha ako ng kuwaderno mula sa aking bag at sa unang pahina ay isinulat ko, ang bagong simula ni Bea Alonzo 2025. Mula ngayon, isusulat ko ang aking sariling buhay nang hindi umaasa kanino man sa aking sariling paraan. Lumipas ang 2 taon. Ngayon ay muli akong nasa first class VIP lounge ng NAIA. Ngunit hindi tulad ng 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito ay hindi ako ang umaalis, kundi ang bumabalik. Ang MBA sa Harvard ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Mga gabing walang tulog na nagsusuri ng mga case study, nakikipagtalo sa aking mga kasamahan, sumasagot sa mga mahihirap na tanong ng mga propesor, ngunit ang panahong iyon ay nagpatubo sa akin. Natuto ako ng sistematiko tungkol sa estratehiya ng negosyo, pananalapi, marketing, pamumuno lahat, at nakakilala ako ng mga matatalinong tao mula sa buong mundo, lalo na hindi malilimutan ang aking thesis project. Isinulat ko ang aking thesis sa isang estratehiya ng pagpapalawak sa merkado ng konstruksyon sa Middle East. Nang suriin ko ang kaso ng Monteverde Group, napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga ang mga nagawa ng aking ama. Binigyan ako ng aking propesor ng pinakamataas na marka at sinabi, Bea, konektado mo ang teorya at praktika nang walang kapintasan. May potensyal ka na maging isang mahusay na executive nang marinig ko ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na proud ako sa aking sarili. Hindi bilang anak o asawa ng isang tao, kundi bilang Bea Alonzo. Sa araw ng graduation, dumating ang aking ama. Sa kabila ng kanyang abala na iskediul, lumipad siya papuntang Estados Unidos. Bea, congratulations. Iniabot sa akin ng aking ama ang isang bouquet ng bulaklak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Daddy. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito. Hindi, ang merito ay sa iyo. Nagmamasid lang ako mula sa malayo. Pagkatapos ng seremonya, naglakad kami sa tabing ilog ng Charles sa Boston. Napakaganda ng tabing ilog sa Tagsibol. Bea, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Oo, Daddy. Handa na ako. Sige, kung gayon sa susunod na buwan, sisimulan na natin ng seryoso ang iyong pag-aaral bilang executive. Sige? Saan tayo magsisimula? Magsisimula ka ulit sa strategic management. Ang una ay magkaroon ng pangkalahatang pananaw sa grupo. Kaya mula ngayon, nag-aaral ka para maging aking tagapagmana. Hindi magiging madali, wala akong pakialam, handa ako. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at ngumiti. Pinagkakatiwalaan kita. Sa flight pabalik, tumingin ako sa bintana. 2 taon na ang nakakaraan. Ginawa ko ang parehong biyahe na puno ng sugat. Ngayon ay bumalik ako, na naging isang ganap na ibang tao. Binuksan ko ang cellphone at nakakita ng mensahe mula kay Angel. Bea, welcome back. Magkita tayo sa airport. Ngumiti ako at sumagot. Salamat. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Muli akong tumapak sa lupa ng Pilipinas pagkatapos ng 2 taon. Kakaiba at pamilyar ang pakiramdam. Pagkalabas ko sa arrival terminal, naghihintay sa akin si Angel na may parehong maliwanag ng ngiti tulad ng dati. Bea! Angel! Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. 2 taon na kaming hindi nagkikita. Kumpleto kang ibang-iba. Mukha kang mas kumpiyansa. Oo. Salamat. Nagbabago ang MBA sa mga tao. Marahil ay dapat din akong pumunta. Ano ba? Ang pagiging abogado ay sapat na kahanga-hanga. Lumabas kami ng airport na tumatawa. Sumakay kami sa kanyang kotse at dumiretso sa Manila. Bea, marami na ang nagbago dito. Paano? Sa simula, ganap na nawala si Alden. Sinasabing nakatira siya sa isang probinsya at may simpleng trabaho.
Wow! At si Andrea ay nagpakasal ulit. Mukhang nakahanap siya ng ama para sa kanyang anak. Natutuwa ako. Tumingin ako sa bintana. Ang tanawin ng Manila ay pamilyar at bago sa akin sa parehong oras. By the way, Bea, hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend sa Estados Unidos? Hindi. Masyado akong abala sa pag-aaral. Wag na. Siguradong sa Harvard ay maraming gwapong lalaki. Mayroon nga, ngunit hindi ako interesado. Bakit? Hindi ko alam. Sa tingin ko ngayon, gusto ko lang mag-concentrate sa aking trabaho. Hinawakan ni Angel ang aking kamay. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Gusto ko lang ngayon mag-focus sa aking karera. Sige, kung ganoon, ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay maging masaya ka. Dumating kami sa bahay sa Alabang. 2 taon ko na itong hindi nakita. Naghihintay ang aking ama sa entrance. Bumalik ka? Oo, Daddy. Nandito na ako. Magaling. Iligpit mo ang iyong mga gamit at magpahinga. Oo, ang aking silid ay pareho, eksaktong tulad ng iniwan ko bago ako umalis. Ngunit dahil nagbago ako, tila iba rin ang silid. Iniligpit ko ang aking mga gamit, naligo, at humiga sa kama. Tahimik ang gabi sa Manila. Tiningnan ko ang cellphone at nakakita ng mensahe mula sa aking ama. Bukas ng alas, Chess sa aking opisina ay may mahalagang pulong. Sagot ko. Oo. Naiintindihan ko. Kinabukasan ng umaga, nagbihis ako ng suit at pumunta sa headquarters. 2 taon ko nang hindi tinatapakan ang Monteverde Group headquarters. Pagpasok ko sa lobby, kinilala ako ng mga empleyado. Ang ilan ay binati ako, ang iba ay nagbulungan. Iyan ang anak ng presidente. Bumalik siya mula sa pag-aaral sa Estados Unidos. Magsisimula siya sa management. Hindi ko sila pinansin at sumakay sa elevator. Pumunta ako sa pinakamataas na palapag, kung saan ang opisina ng presidente. Sinalubong ako ni Aling Nena. Binibining Alonzo. Hindi. Ngayon ay dapat na tawagin kitang direktor. Welcome, direktor. Oo. Hinirang kayo ng presidente bilang Director of Strategy simula ngayon. Naiintindihan ko. Salamat, Aling Nena. Congratulations. Naghihintay ang presidente sa loob. Kumatok ako sa pinto ng opisina. Pasok. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang desk. Sa tabi niya ay ang iba pang mga executive. Bea, umupo ka. Oo, Daddy. Iniabot ng aking ama sa akin ang ilang dokumento. Mula ngayon, ikaw ang Director of Strategy at ikaw ang mamamahala sa proyektong ito. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakasaad doon. Plan for the second project in the Middle East. Ito ba? Oo. Ito ang pagpapatupad ng estratehiya na binuo mo sa iyong thesis. Talaga? Oo. Ikaw mismo ang magpaplano, magsasagawa, at ikaw ang magiging responsable. Ito ang iyong unang gawain. Binuksan ko ang mga dokumento. Ito ay isang malaking proyekto na sumasaklaw sa Singapore, Saudi Arabia, United Arab Emirates, lahat ng Middle East. Daddy, sa tingin mo ay kaya ko ito? Kaya mo? Hindi. Dapat mong gawin ito. Ikaw ang aking tagapagmana. Sa harap ng mga salita ng aking ama, tumango ako. Sige, gagawin ko ang aking makakaya. Sige, kung gayon, magsisimula tayo ng seryoso sa susunod na linggo. Nang matapos ang pulong, pumunta ako sa Strategic Management Department. Handa na ang aking opisina. Ito ay isang corner office na may tanawin ng buong lungsod. Sa desk ay may mga business card. Bea Alonzo, Director of Strategy, Monteverde Group. Kinuha ko ang isa at tiningnan ng matagal. Ito ang aking bagong simula. Noong hapong iyon, tinawagan ako ni Angel. Bea, congratulations. Oo, salamat. Nakakagulat. Proud ako sa iyo, Angel. Maghapunan tayo. Ipagdiwang natin ito. Siyempre, saan tayo magkikita? Pumunta ka sa bahay. Ako ang magluluto. Wow! Ang direktor Bea Alonzo mismo ang magluluto. Oo, natuto ako sa Estados Unidos. Noong gabing iyon, naghapunan ako kasama si Angel. Naghanda ako ng pasta at salad. Masarap ito. Natuto ka rin bang magluto sa Estados Unidos? Oo.
Natural lang iyon nang mag-isa ako. By the way, Bea, marami kang nabago. Bagaman hindi ko alam. Mukha kang mas malakas. Dati ay mayroon kang dependent air. Ngunit ngayon ay ganap ka ng independyente. Uminom ako ng alak at ngumiti. Kailangan ganoon. Kailangan kong matuto na tumayo sa sarili ko. Napakahusay mong nagawa. Kamangha-mangha ka. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa aking buhay. Sa Estados Unidos, ang aking mga plano sa Pilipinas, tungkol sa kinabukasan. Nang umalis si Angel, naiwan akong mag-isa na nakatingin sa bintana. Ang gabi-gabi na tanawin ng Manila mula sa Alabang ay nanatiling maganda. Naalala ko na 2 taon na ang nakakaraan sa parehong lugar na ito ay umiyak ako, wasak, nasugatan, ngunit ngayon ay iba na. Hindi na ako asawa ng kahit sino o isang biktima. Ako si Bea Alonzo, director ng Monteverde Group at magiging leader ng kumpanyang ito. Kinuha ko ang cellphone at nagsulat ng isang note. Ang bagong kabanata ni Bea Alonzo. Isang buhay ng hindi umaasa kanino man. Ang aking halaga ay ako ang nagtatakda. At nang muli akong tumingin sa bintana, ang mga ilaw ng Manila ay hindi na malamig sa akin. Sa kabaligtaran, mukha itong mainit at puno ng pag-asa. Handa akong magsimula ng isang bagong simula para sa proyektong ipinagkatiwala sa akin ng aking ama, ang aking unang hamon, at upang balang araw ay pamunuan.